Magpapatuloy tayo sa templo ni Jeroboma. Ngayon, ang ikalabing-isa na bahagi. Ang subtitle ay Ang Digmaan ng Jerusalem. Ang Digmaan ng Jerusalem. Ang Digmaan ng Lungsod Jerusalem. Ang salita ng Diyos ay nagmula sa Nehemias 1, versikulo 1 hanggang 14. Nehemias 1, talata 1 hanggang 4. Kabanata 1, versikulo 1 hanggang 4, tama ba? Kaya hayaan mong basahin ko ito para sa iyo. Ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hakalias. Nangyari nga sa buwan ng Kislev sa ika-20 taon samantalang ako'y nasa kabisera ng Susa na si Hanani, isa sa aking mga kapatid at ilang lalaking mula sa Huda at tinanong ko sila tungkol sa mga Judyong nakatanan at nakaligtas sa pagkakabihag at tungkol sa Jerusalem. At sinabi nila sa akin, ang mga nalabi roon sa lalawigan na nakaligtas sa pagkabihag ay nasa matinding paghihirap. At paninisi, ang balita tungkol sa Jerusalem ay winasak at ang mga pintuang bayan nito ay nasunog ng apoy. Ngayon, nangyari ito nang marinig ko ang kanyang salita. Ako'y naupo at umiyak at nanangis ng ilang araw at ako'y nag-ayuno at nanalangin sa harap ng Diyos ng langit. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Kaya, lagi ka naming binibigkas at inaalala, maraming taon na ang nakalilipas simula nang itatag namin ang templo ni Jeroboam. Mula ngayon, ating sasambitin ang isang bagong taon, bagong datos. Kaya ang templo ni Solomon ay winasak noong 586 BC at ang templo ni Jeroboam ay muling ipinayo noong 516 BC. Kaya gaya ng nakikita mo, umabot ng Inabot ito ng 70 taon, di ba? 70 taon. At iyan ay gaya ng makikita mo sa ibaba, Jeremias 20, versikulo 10. Ito ang katuparan ng Jeremias 20, versikulo 10 na nang sabihin ng Diyos pagkalipas ng 70 taon. Tama ba? Kapag natapos na ang 70 taon, babalik na ang mga tao ng Israel sa Jerusalem. Tama ba? Hindi ito tungkol sa haba ng pagkabihag, kundi tungkol sa haba ng templo. Nawasak, di ba? Nawasak ang templo. Kaya, kapag natapos na ang 70 taon, muling itatayo ang templo ng Jerubaba. Tama ba? Ang pagkumpleto ng pagtatayo ng templo ni Jerubaba ay natapos sa loob ng 70 taon. Gayunpaman, gaya ng alam mo, ang templo ay muling itinayo, ngunit ang lungsod mismo ay hindi pa ganap na naitayo. Tama ba? Ang templo ay muling itinayo, at ang templo at ang lungsod ay dalawang magkaibang bagay, hindi ba? Kaya Haring Ciro, Haring Dario, tama ba? Pinayagan nila ang utos na bumalik ang mga tao sa Israel para muling itayo ang templo. Pero hindi naman talaga tungkol sa lungsod, di ba? Kaya hindi pa lubusang nakabangon ang lungsod. Hindi pa lubusang nababawi ang Jerusalem. Sa makatuwi, ngayong pinag-uusapan natin, pag-aaralan natin ang tungkol sa digmaan ng Jerusalem o ng mundo ng lungsod. At ang taon, kung una kong sasabihin, ang taon ng pagkumpleto ng pagtatayo ng mundo ng lungsod ay 444 BC. Ibig sabihin, umabot pa ng 72 taon, di ba? 72 taon. Kaya pagkatapos, nang muling maitayo ang templo, umabot ng humigit kumulang 72 taon ang pagtatayo o pagpapatibay ng pader ng lungsod. Tama? Yeah. Ang una ay ang simula ng konstruksyon. Paano nangyari yun, di ba? Pag-isipan natin at balikan natin ang kwentong nakasulat sa Nehemias, di ba? At ang iba pang mga aklat ng Biblia na dapat unawain. Ano na bang eksaktong nangyari at paano ito pinag-aaralan, di ba? Kaya, sinasabi ng Biblia, isang taong nangangalang Hanani, tama ba? Dumalaw si Hanani kay propeta Nehemias na isang katiwala ng kopa ng hari. Si Nehemias ay naglingkod bilang katiwala ng kopa ng hari. Kaya nga, nasa Susa siya, ang kabisera, hindi ba? Susa, ang kabisera. Kung nabasa mo ang Nehemias 1, talata 11, tama ba? Makikita mo yan. Kita mo? O Panginoon, Apo,
Idinadalangin ko sa iyo na pakinggan ng iyong pakinig ang dalangin ng iyong lingkod at ang dalangin ng iyong lingkod na igalang ang iyong pangalan ng may kaluguran at pagtagumpain mo ang iyong lingkod sa araw na ito at pagkalooban mo siya ng kahabagan. Bago ang lalaking ito, ngayon ako ang tagasilbi ng kopa ng hari, hindi ba? Kaya't naglilingkod si Nehemias. Ibig kong sabihin, si Daniel, si Propeta Daniel ay naglilingkod bilang ano? Ang pantas ng hari, ang tagapayo ng hari. Tama ba? Kaya't siya ay nasa palasyo rin ng hari. Kaya si Nehemias ay naglilingkod bilang tagahawak ng kopa. Kaya naman, naglilingkod at naninirahan din siya sa palasyo ng hari, Tama ba? Kaya si Nehemias ay nasa Susa, ang kabisera. Dahil ang pagtatayo ng templo ay pinayagan ni na Haring Siro at Haring Daryo kalaunan ang pagtatayo ng mundo ng lungsod na siyang pag-asa at siyang hangarin na siyang kailangan ng mga tao ng Israel, mga taong naninirahan sa Jerusalem upang mabigyan ng pag-apruba ang pagtatayo ng mundo ng lungsod. Ito ay malinaw naman na dapat silang lumapit sa hari ng panahong iyon. Tama ba? At ang tumanggap ng utos ng hari o tumanggap ng atas mula sa hari, iyon ang pinakamadali. At iyan ang tamang paraan ng pagbuo. Tama ba? Ang panahon kung kailang winasak ng Babylonia ang katimugang Juda. Tama ba? Wala ng bansa o bansa Israel. Tama ba? Lahat sila ay kolonisado na. Lahat ay alipin ng mga bansang ito. Sa makatuwid, kung sinusubukan nilang muling itayo ang templo ng mag-isa o ang lungsod ng mag-isa, madali itong mapagkakamalang mali. At maaaring makita ng mga hari o ng mga pamahalaan ang mga aksyong ito bilang isang uri ng kudeta o isang uri ng pagtataksil. Dahil ayaw ng mga pamahalaang ito at ng mga haring ito na magsama-sama ang sino man sa mga taong sinakop ng kolonisasyon at iligtas ang kapangyarihan. O kaya ipalaguin ang kanilang kapangyarihan dahil maaari silang maging isang potensyal na panganib para sa kanilang kaharian. Tama ba? Kaya sa panahong ito rin, kahit na matapos muling maitayo ang templo at kahit na matapos payagan ang mga tao ng Israel na bumalik sa Jerusalem at manirahan doon upang itayo ang digmaang ito ng lungsod, ang tamang paraan, ang pinakamadali at ang wastong paraan upang gawin ay dapat silang pumunta sa hari at humingi ng pagsang-ayon, humingi ng pahintulot mula sa hari. Ang hari ng panahong iyon ay si Haring Artaxerxes. Kaya gaya ng sinabi ko, nung panahon ni Haring Siro, si Haring Daryo, naroon sa tabi ng anong naroon ang malapit sa mga hari? Daniel gida? Naroon si Propeta Daniel. Kaya si Propeta Daniel ay nagsilbing isang matalinong tao, tama ba? At binigyan niya ang haring ito ng pagkakataong basahin ang banal na kasulatan, tama ba? Natagpuan ng Siro ang pangalan niya, tama, mula sa mga kasulatan at lahat ng mga bagay na ito, tama ba? Kaya ang Hanani, inakala ni Hanani na dahil si Nehemias ang katiwala ng kopa ng hari, inakala niya na siya ang makakapagpabago sa puso ng hari sa pagkakataong ito. Naisip ni Hanani na si Nehemias ang maaaring isa o dapat siyang makapagpabago ng puso ni Haring Artaxerxes para sa pagtatayo ng mundo. Kaya nga ba ang Hanani si? At ang ilan sa kanyang grupo ay naglakbay mula sa Juda o Jerusalem at naglakbay hanggang sa Susa, ang kabisera, upang salubungin si Nehemias. Kung gayon, sino ba itong Hanani na ito? Sino ba itong si Hanani? Sinasabi ng Biblia na si Hanani ay kapatid ni Nehemias. Kapatid ni Nehemias. Kaya kung titingnan mo ang Nehemias 1, mga talata 1 at 2, makikita mo sa ibaba na may salungguhit doon ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hakalias. Nangyari nga noong ika-20 taon, samantalang ako'y nasa Susa na kabisera na si Hanani, isa sa aking mga kapatid. Tama ba? Pasensya na, si Hanani, isa sa mga kapatid ko.
Kaya kung titingnan mo ang Nehemiah 7, talata 2, sinasabi nito na inilagay ko si Hanani, ang aking kapatid, tama ba? Si Hanani, ang aking kapatid. Kaya si Hanani ay kapatid ni Nehemiah. Siyempre, ang kapatid na ito ang salita. Sa panahon ngayon, parang kapatid na yan, di ba? Kapatid ko siya. Ibig kong sabihin, maari itong, alam mo maari itong mga hulugang, maari itong tumukoy sa isang taong malapit sa'yo, tama ba? Kapatid ko siya. Pero pwede rin itong tumukoy sa physical na kapatid, di ba? Kapatid ko siya, siyang nakababata akong kapatid. Siyang nakababata o nakatatandang kapatid ko, di ba? Kaya, sa parehong paraan, ang salitang Hebreyo na ito ay tumutukoy kapwa sa physical na kapatid at sa taong malapit sa kanya. Ngunit, ayon sa Biblia, patuloy na ipinaliwanag at binibigyang diin ng Biblia na si Hanani ay kapatid ni Nehemias. Nangangahulugan nito na si Hanani ay pisikal na kapatid ni Nehemias. Kaya kapatid ni Nehemias si Hanani, tama ba? At dinalaw niya si Nehemias. Dito, masasabi ng ilang tao na dahil si Hanani ay pisikal na kapatid ni Nehemias, natural lamang na bisitahin niya si Nehemias upang humingi ng tulong. Ibig kong sabihin, totoo naman yan, di ba? Kung ang kapatid mo, kung meron ka, alam mo na, parang pitong magkakapatid, di ba? At kung isa sa kanila ay lubos na matagumpay, tama ba? Naglilingkod siya, alam mo na, sa US. Presidente, halimbawa, o iba pa, alam mo na, ang big boss, tama ba? Parang Samsung o Google o kung ano pa man. At kumikita siya ng malaki, meron siyang magandang reputasyon at iba pa. Kapag may kailangan ka, kapag nasa problema ka, pwede kang pumunta sa kapatid mo dahil kapatid mo rin siya at humingi ng tulong ng pribado. Kaya maaaring sabihin ng ilan tungkol ito sa personal na pagbisita ni Niemi Hanani. Ang personal na paghingi ng tulong mula sa kanyang kapatid o sa kanyang sariling kapatid, si Nehemias. Pero kung ganun nga noon, posible kaya? Isusulat ba ito sa Biblia? Kung gayon nga, pipiliin ba ng Diyos na isulat at ilarawan ang pangyayaring ito sa Biblia? Kaya sigurado ako bago tayo tumingin pa, may sagot na tayo na dapat ay naaayon ito sa salita ng Diyos. Dapat itong naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi ba? Ang paghahanap, pagpunta at pagbisita kay Nehemias at paghingi ng tulong sa kanya ay hindi personal na kahilingan ni Nehemias, di ba? Dapat itong naaayon sa salita ng Diyos. Dapat itong naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya paano natin mahahanap ang pahiwatig na yan mula sa Biblia? Una, ang Nehemias 1:11. Nehemias 1:11. Sinasabi nito, inilalarawan ni Nehemias ang grupong ito ni Hanani bilang ang mga taong nalulugod na ihayag ang iyong pangalan. Nasang naghahayag ng iyong pangalan? Ipahayag ang iyong pangalan. Ibunyag. Kung natatandaan mo kung paano madalas ipinaliwanag ng founding pastor, ano ang ibig sabihin ng ihayag? Una, ang malaking pananampalataya o dakilang pananampalataya at dakilang pagsunod at dakilang kagalakan. Dakilang pananampalataya, dakilang pagsunod at dakilang kagalakan. Kung may iba tayong pagkakataon, ipapaliwanag ko sa susunod kung bakit dapat igalang ang Diyos sa tatlong bagay na ito. Ngunit, ganito palagi ang paliwanag ng founding pastor tungkol sa paggalang sa Diyos. Nangangahulugang ito ng isa na may dakilang pananampalataya, isa na may dakilang pagsunod, at isa na may malaking kagalakan sa pagkilos o pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya inilarawan ni Nehemias na ang mga taong ito, ang grupong ito, ay ang mga taong nalulugod na magkaroon ng malaking pananampalataya sa Diyos, na nalulugod na magkaroon ng malaking pagsunod sa Diyos, at nalulugod na magkaroon ng malaking kagalakan sa pagsunod sa Diyos. Sa makatuwid, maunawaan natin na ito ang mga tao, hindi ito ang mga tao.
Sino ang basta na lamang o kung sino ang kumikilos lamang ayon sa kanilang sariling mga pangangailangan o personal na kahilingan. Lumipat na siguro. Tsak na pinag-aralan nilang paglalakbay na ito ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos. Gayun din, ang pangalawang salik ay ang distansya sa pagitan ng Jerusalem at Susa. Ang distansyang ito ay tinatansyang may kabuuang haba na 1,600 kilometro mula sa kasalukuyang kinalalagyan kung susukatin ang rawak nito. Alam natin na noong panahon ng ilang, ang mga tao ng Israel ay naglalakbay ng mga 25 kilometro o 30 kilometro sa isang araw, tama ba? Pero ang 30 kilometro kada araw ay parang mga sundalong nagmamartsa, tama ba? Ang mga sinanay, kaya na lang maglakbay ng mga 30 kilometro sa isang araw, tama ba? At kung ang mga tao ay hindi sinanay, 15 kilometro o 20 kilometro ang magiging pinakamataas. Kung kailangan nila ng maayos na pahinga at maghanap ng lugar na mapagpahingahan, tama ba? Kaya ang 1,600 kilometers na ito ay humigit kumulang isang paglalakbay na tumatagal ng humigit kumulang 4 na buwan. Kalaunan, nang pinayagan si Nehemias na bumalik sa Jerusalem upang mamahala sa muling pagtatayo ng mundo, inabot siya ng halos 4 na buwan bago bumaba mula sa Susa patungong Jerusalem. Kaya ang ibig sabihin nito ay si Hanani at ang kanyang barkada, ang kanyang mga kaibigan, tama ba? Nagpasya silang gawin ang halos 4 na buwang paglalakbay na ito. 4 na buwang paglalakbay. Hindi ito madali, tama ba? Hindi ito maaari, alam mo na, isang casual na bagay lang. Kailangan mong mawala ng mga 4 na buwan sa iyong negosyo, tama ba? Masisira ng husto ang negosyo mo pagkatapos. Kung isasara mo ang negosyo mo ng 4 na buwan, tama ba? At hindi makakain ng pamilya mo dahil hindi ka makakarating doon ng hindi bababa sa 4 na buwan na isang paraan lang naman. At ang pagbaba ay aabutin pa ng 4 na buwan, di ba? Kaya hindi ito isang simpleng paglalakbay. Hindi ito isang kaswal na paglalakbay na maaari lang nilang, alam mo, pag-isipan isang gabi. Sa susunod na araw, maglalakbay tayo ha? Maglakad-lakad tayo at alam mo na, hanapin mo itong si Nehemias. Hindi pwede. Ito ay isang paglalakbay kung saan kailangan nilang isugal ang lahat, kailangan nilang tanggapin ang lahat, ilagay ang lahat dito. Sa makatuwid, dahil sa dalawang salik na ito, mauunawaan natin. Ang mga Hanani at ang kanyang grupo ay naglakbay na ito hindi ayon sa kanilang sariling pagkukusa o sa kanilang sariling mga pangangailangan, kundi ayon sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya dito, ang mauunawaan natin, ang matututunan natin mula sa kanila ay sa ating pananampalataya, kailangan din nating kumilos at magsagawa. Pinag-isipan ito ng mga Hanani at ng mga tao ng Israel at kinailangang muling itayo ang mundo. Kinailangan nila ito at pinag-isipan nila ito, ipinagdasal nila ito. Gayunpaman, kung hindi kikilos si Hanani at ang kanyang grupo, kung hindi nila ginawa ang gulo na ito sa Susa at hinaanap at nakipagkita kay Nehemias, wala sanang nangyari. Dahil si Hanani ay ang taong kumikilos, ang taong nagsasagawa, ang nagsasagawa. Sa makatuwid, ang tadahan ng Diyos at ang kasagutan ng Diyos ay maaaring maihatid sa kanila. Sa ating buhay pananampalataya, ganun din. Kailangan din tayong maging isang taong kumikilos, isang taong nagpapatupad ng mga gawain. Bagamat ang isang tao ay talagang mahusay at magaling sa pagpaplano, kung hindi siya magtatrabaho o kikilos ayon dito, hindi siya magtatagumpay. Wala namang magiging progress, di ba? Walang magiging pagsulong. Kaya kung titingnan mo ang Santiago 2, talata 26 na nasa screen, Santiago 2, versikulo 26, sinasabi rito, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa, tama ba? Siyempre, ang pagkakaroon ng pananampalataya ang pinakamahalagang bagay.
Pero kung mayroon tayong pananampalataya, sinasabi ng Biblia na dapat din tayong kumilos at gumawa. Tama ba? Habang nagtatrabaho, dapat may kasunod na aksyon. Sa panahon ng pandemya at COVID-19, kumilos ka naman ayon sa salita ng Diyos ha? Kumilos. Ayon sa salita ng Diyos, upang ang iyong buhay ay umapaw sa maraming bunga at maraming pagpapala. Amen? Amen. Pangalawa, pagkatapos ng pagdalaw na ito ni Hanani, ang nangyari ay nagpasya si Nehemias na simulan ang panalangin ng pag-aayuno. Kaya, ang pangalawa ay ang panalangin ng pag-aayuno ni Nehemias. Kaya, tinanong ni Nehemias si Hanani kung kumusta ang mga tao sa Israel at ang buhay sa Jerusalem. At yun ang sinagot ni Hanani. Kahit na muling itinayo ang templo, ang lungsod ay hindi pa rin naayos, hindi ba? Ang pader ng lungsod ay nasira at ang mga pintuan nito ay nasunog. At ang balitang ito ay lubhang nakabagabag sa puso ni Nehemias, kaya't siya ay nag-aral ng pananalangin at pag-aayuno. Nag-aral siya ng pananalangin at pag-aayuno. Kaya kung titingnan mo ang Nehemias 1, versikulo 3 to 4, Nehemias 1, versikulo 3 to 4, sinasabi nito, "At sinabi nila sa akin ang mga nalabi roon sa propeta, ang mga probinsyang nakaligtas sa paggabihag ay nasa matinding paghihirap at kahiyaan. Ang pader ng Jerusalem ay nawasak at ang mga pintuan nito ay sinunog ng apoy." Ngayon, nangyari na. Nang marinig ko ang mga salitang ito, ako'y naupo at umiyak at nanangis ng ilang araw. Ako'y nag-ayuno at nanalangin sa harap ng Diyos ng langit. Kaya pinag-aralan ni Nehemias ang isang panalangin ng pag-aayuno para sa pagpapanumbalik ng kanyang bansa. O ang mga tao, o ang lungsod ng Jerusalem. Tama ba? Kaya mayroong isang pambansang kalaminad. May problema sa pambansang antas, di ba? Issue sa antas pambansa. Paano natin ito aayusin? Paano natin ito aayusin? Paano natin babaguhin ang mga bagay-bagay? Sinasabi sa atin ni Nehemias na ang manalangin sa Diyos, lalo na ang mag-ayuno at manalangin sa Diyos, ang magiging paraan upang magpatuloy. Oo, maaaring sabihin natin, palitan ng pinuno, babaguhin niya ng lahat. Pero kung titingnan natin ang kasaysayan, kahit palitan natin ng pinuno bilang isang Kristiyano, mayroon pa ring korupsyon. Mayroon pa ring, alam mo, hindi naman palaging ang bansa o ang politika ang gusto natin, hindi ba? Siyempre, yun lang ang paraan. Pero ang pinakamahusay na paraan, ang sukdulang paraan upang ayusin at baguhin o magkaroon ng determinasyon upang malutas ang isyong ito sa pambansang antas ay ang manalangin sa Diyos, manalangin sa Diyos ng langit. At naniniwala akong pareho lang. Paano natin masosolusyonan ang pandemyang COVID-19 na to? Hindi ito pambansang antas. Antaigdigang antas ito, hindi ba? Paano natin ito lulutasin? Kahit pa magaling gumawa ang isang bansang ito, ang isang bansa naman ay hindi, di ba? At ang virus ay nag-iiba-iba at nagbabago. At ang bagong variant ay nagmumula sa bansang iyon at nagsimula itong muli, tama ba? Paano natin makokontrol ang lahat? Paano natin ito maayos? Paano natin matatapos ang pandaigdigang isyong ito? Naniniwala akong kailangan nating manalangin sa Diyos sa panalangin, sa pag-aayuno, sa pag-aayuno. Naniniwala ako na iyan lamang ang paraan upang tayo ay mapalapit sa Diyos at matanggap ang kanyang kasagutan. Pero may mga sa panalangin ito ni Nehemias, maraming bagay ang tunay nating mapapatibay loob. Kaya sige na tingnan natin ito. Ang katangian ng panalangin ni Nehemias. Una, nagsisi si Nehemias. Kaya't nagpasya si Nehemias na manalangin ng may pag-aayuno. At ang unang bagay na ginawa niya ay nagsisi siya. Mayroon bang anumang pagkakamali na nagawa si Nehemias sa aspetong ito, sa kwentong ito? Hindi, di ba? Dumating si Hanani at ibinalita ang nangyayari sa Jerusalem. Meron bang anumang bagay na dapat pagsisihan ng mga tao sa Israel tungkol dito? Siguro hindi. Hindi ko alam, di ba? Gayunpaman, tama ba? Sinimulan ni Nehemias ang kanyang panalangin sa pamamagitan ng pagsisisi.
Nehemias 1, talata 6 at 7. Nehemias 1, talata 6 at 7. Sinasabi nito, "Pakinggan ninyo ngayon at idilat ninyo ang inyong mga mata upang dinggin ang dalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin sa harap mo ngayon, araw at gabi, alang-alang sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod na aking ipinahahayag. Ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ipinagkasala laban sa iyo, ako at ang sambahayan ng aking ama ay nagkasala. Kami ay kumilos ng may labis na katiwalian laban sa iyo at hindi namin sinunod ang mga utos, ni ang mga batas, ni ang mga tuntunin ng walang utos na ito. Ang iyong lingkod na si Moises. Kaya si Nehemias, nang simulan niyang manalangin para sa kanyang bansa, nang simulan niyang manalangin upang malutas ang isyong ito sa antas pambansang antas, ang unang hakbang na ginanga niya na kanyang ginawa ay ang magsisi para sa kanyang mga kasalanan, para sa mga kasalanan ng kanyang ama. Nagsisisi siya para sa kanyang sarili at para sa lahat. Maniniwala ako rito. Sigurado kong alam na natin lahat yan. Ngunit muli nitong pinagpitibay na ang unang hakbang ng panalangin sa Diyos, lalo na kung ito ay tungkol sa pambansang issue o pandaigdigang issue, ay ang pagsisisi. Maaaring hindi ganun kamami. Mga partikular na kasalanang nagawa mo laban sa Diyos kamakailan. Ngunit gayon pa man, ang pagsisisi ang unang hakbang. Kailangan nating manalangin at magsisi para sa ating mga kasalanan. Kailangan nating magsisi para sa mga kasalanan ng ating ama. Kailangan nating magsisi para sa lahat, hindi ba? Nanalangin si Nehemias para sa bawat alaki ng Israel o sa mga nasa Jerusalem, tama ba? Kaya naman, kung talagang gusto nating makita ang paglutas ng isang pandemya, ang COVID-19, kailangan nating magsisi para sa bawat sangkatauhang pinarangalan, tama ba? Pinarangalan ng bawat sangkatauhan. At sigurado ako na kapag ginawa natin ang unang hakbang na ito at gaya ng pagsagot sa panalangin ni Nehemias sa kalaunan, tama ba? Kaya ang ating mga panalangin ay sasagutin din. Amen? Tama. Kaya pangalawang katangian, ano ang nangyari pagkatapos niya magsisi? Bago yan, maaari mo munang isulat ang 2 Kronika 7, talata 14. Ito ang banal na kasulatan. Sinasabi nito, "At ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba at manalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ng kanilang masasamang lakad. Kung magkagayoy, didingding ko mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at paghagalingin ko ang kanilang lupain." Amen? Kaya, pangalawa, nanalangin si Nehemias ayon sa tipan ng Diyos. Nanalangin si Nehemias ayon sa tipan ng Diyos. Basahin natin ang aklat ng Nehemias, Kabanata 1, versikulo 8 hanggang 9. Muli, ito ay mula sa Nehemias, Kabanata 1, versikulo 8 hanggang sa 9 na talata. Sinasabi nito, ang mga nagkalat ay nasa pinakadulong bahagi ng kalangitan. Ipipunin ko sila mula roon at dadalhin ko sila sa lugar na aking pinili upang doon sambahin ang aking pangalan. Kaya makikita mo na si Nehemias ay nananalangin. Ngunit hindi lamang basta nananalangin, ngunit masasabi nating sinipin niya ang banal na kasulatan, hindi ba? Binabanggit niya ang banal na kasulakang. Ang panalangin ito na kanyang idinasal ay nakasulat sa Deuteronomio, Kabanata 30. Deuteronomio 30, mga talatang 1-4. Ito ang isang talata na tinutukoy ni Propeta Nehemias sa panalangin ito. At ang panalangin, ayon sa tipan ng Diyos, ay mahalaga. Mahalaga ang manalangin ayon sa tipan ng Diyos. Gayunpaman, sa panagay ko gusto kong maging malinaw dito. Gusto kong maging malinaw dito na hindi ibig sabihin na ang pagbanggit ng kasulatan sa panalangin ay nagpapabuti sa ating panalangin o nagdudulot ng mas mabilis na kasagutan mula sa Diyos. Hindi naman, di ba? Ang pagbanggit sa kasulatan ay hindi nangangahulugang nananalangin tayo ayon sa tipan ng Diyos, tama ba?
Kung ganon ang paraan ng pananalangin ayon sa tipan ng Diyos, kung gayon ang isang taong may mahusay na memorya, ang isang taong sinanay na bigkasin ng banal na kasulatan mula pa sa kanilang mga murang edad, sila ang magiging pinakamahusay na panalangin. Maaari lang nilang bigkasin mula Genesis 1-1 hanggang Apokalipsis 22. At nakapos nila ang kanilang panalangin, lalo na ang mga Hudyo. Kapag ang mga Hudyo, bago pa sila maging mga 12 taong gulang, nakilala bilang isang kasabihan, tama ba? Bago sila maging 12, ang bawat batang lalaking Hudyo, di ba, kailangan nilang tandaan at bigkasin ang Pentateuch. Ang unang 5 aklat ng Biblia, Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang, at Deuteronomio, kailangan nilang bigkasin ang bawat salita bago sila tumuntong sa edad na 12. Gayunpaman, makikita natin na kung ang pagsipi sa kasulatan, hindi ko sinasabing masama ang pag-alala sa kasulatan o ang pagsipi sa kasulatan ay masama. Hindi ko sinasabi. Kapag nagdarasal ka, kung naaalaala mo ang banal na kasulatan, mabuti yun, di ba? Kung kabisado mo ang banal na kasulatan, napakagamba rin yan. At kung maaari mong sipiin ang kasulatan sa iyong panalangin, napakabuti rin yan. Pero hindi nito ginagarantiya, hindi ibig sabihin na ang pagbanggit sa banal na kasulatan ay ang panalangin ay ayon sa tipan ng Diyos. Tama ba? Kahit gaano karaming talata ang banggitin mo sa iyong panalangin, hindi ba? Kung hindi mo nauunawaan ang paraan ng Diyos, kung hindi mo nauunawaan ang kalooban ng Diyos, kung hindi mo nauunawaan ang salita ng Diyos, hindi iyon ang panalangin ayon sa tipan ng Diyos. Ang mahalaga sa panalangin ni Nehemias ay ang pagkaunawa ni Nehemias sa paraan ng kaligtasan ng Diyos, sa kasaysayan ng pagtubos ng Diyos, di ba? Sinasabi niya sa Diyos, nangako ka sa atin. Ang paraan mo ay ililigtas mo kami. Ipapadala mo kaming pabalik sa Jerusalem at muling itayo ang iyong lugar. Sabi mo, titipunin mo ang mga tao sa iyong templo. Gayon na ang tamang panahon, hindi ba, Diyos ko? Hindi lamang niya sinisipi ang banal na kasulatan, kundi naunawaan din niya ang kalooban ng Diyos. At ayon sa tipang iyon, nananalangin siya sa Diyos. Naway tuparin mo po ang iyong pangako sa amin. Sa katuwid, ang panalangin ayon sa tipan ng Diyos, gaya ng sabi ko, ay kailangan nating maunawaan ang kalooban ng Diyos. Kailangan nating maunawaan ang kalooban ng Diyos. Kaya kung titingnan mo ang Juan 15, talata 7. Juan 15, talata 7. Sinasabi nito, kung kayo mananatili sa akin at ang aking mga salita at mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang naisin ninyo at gagawin ito para sa inyo. Etong sinabi ni Jesus, hindi ba? Kung kayo'y mananatili sa akin at sa aking mga salita, ay mananatili kayo sa inyo. Hindi ito tungkol sa pagbigkas o pagsipi, tama ba? Oo, mabuti ito. Pero ang tunay na ibig sabihin nito ay, kung naintindihan mo, tama ba? Kung ang salita ko ay ipinanim sa iyo. Kaya kung mamumuhay ka ayon sa aking salita, tama ba? Kung gayon, kahit ano ang ipanalangin mo, sasagutin ko iyon, di ba? Kaya mga minamahal kong kapatid, dalangin ko nawa ipagkaloob ng Diyos sa atin ang kanyang karunungan upang maunawaan natin ang kanyang kalooban at manalangin ayon sa kanyang tipan. Pangatlo, ang katangian ng panalangin ni Nehemias ay partikular na nanalangin si Nehemias. Sinasabi sa Nehemias 1:11, O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, naway pakinggan ng iyong pakinig ang panalangin ng iyong lingkod at ang panalangin ng iyong mga lingkod na nalulugod na igalang ang iyong pangalan. At pagtagumpain mo ang iyong lingkod ngayon at pagkalooban mo siya ng habag sa harap ng lalaking ito. Sino ang lalaking ito? Ang ibig sabihin ng lingkod mong ito ay sila ang mga Hanani at ang kanyang grupo, tama ba? At sa harap ng lalaking ito, sino ang lalaking ito? Ang lalaking ito ay tumutukoy kay Haring Artaxerxes, tama ba? Haring Artaxerxes. Kaya partikular na ipinagdarasal ni Nehemias na sana'y mabigyan siya ng linggap sa harap ni Haring Artaxerxes. Gaya ng sinabi ko, ang utos mula kay Haring Artaxerxes ang magiging solusyon
ang resolusyon na magre-resolba sa lahat at magpapabilis sa pagtapayo ng mundo ng Jerusalem. Kaya si Nehemias, habang siya ay nananalangin at nag-aayuno, siya ay nanalangin ng partikular na naway mabigyan ako ng biyaya sa paningin ng Haring Artahernes upang anuman ang aking irepresenta ay buong galak na tatanggapin at sasang-ayunan ni Haring Artahernes. Kaya ang ating panalangin ay kailangan ding maging tiyak. Kailangan natin manalangin ng espesipiko. Hindi lang tayo maaring manalangin ng buo, iligtas po natin ang mundo, iligtas ang sangkatauhan mula sa pandemyang ito, ang COVID-19, ngunit kapag tayo ay nananalangin ng espesipiko, tama kapag tayo ay nananalangin para sa simbahan ng tipan ng Panginoon. Kung babanggitin ninyo ang ating kongregasyon, mga kapatid, isa-isa, Ama, idiladalangin ko si Elder Paul. Kung gayon, ibig kong sabihin, para sa akin, kapag binabanggit ko ang kanyang pangalan, kapag tinatawag ko ang kanyang pangalan, ang atensyon ko ay napupunta sa kanya habang nagdadarasal, tama ba? At naisip ko, ang pag-uusap namin ni Elder Paul, ang maaaring maging sitwasyon ni Elder Paul sa ngayon, tama ba? Ang alien, ibig kong sabihin, halimbawa lang, di ba? Wala na si alien, ang pakikialam ng nakatatanda. At kung paano niya ito ginagawa ng mag-isa, at kung ano-ano pa, di ba? Kaya kapag sinasabi ko yan, Ama, ipinagdarasal ko ang mga mahihirap, agad na napupunta sa kanya ang atensyon ko. At pagkatapos ay lumiliit at lumalalim sa sitwasyong ito. Ang ibig kong sabihin, para sa akin. At isa yan sa mga kaso, di ba? Isa sa mga kaso. Kaya ang pananalangin ng espesipiko o pananalangin ng espesipiko, tama, ang gagabay sa atin sa pananalangin. Taos-puso, manalangin ng may katapatan at manalangin ng may tunay na puso. Hindi bilang, Ama, alam mo, ang lahat at kailangan ko ng pera o kailangan ko ng solusyon. Ama, tulungan mo po ako. At iyon lang. Hindi naman ganoon. Kapag nagdadarasal tayo, kung meron kang anumang kaganapan, kung talagang magdi-date ka, at anong klaseng negosyo yon? Anong klaseng mga target ang kailangan mo, di ba? Kung ganun ang paraan ng iyong pananalangin, mas nagiging tapat ka. Tama ba? At nagtitiwala ka sa Diyos, Ama. Kung uulan, masisira ang kaganapan, Ama. Ama, tulungan mo po ako at tulungan mo kami na magkaroon ng mas magandang panahon, maaraw na araw at lahat ng uri ng bagay, diba? Kaya magdasal ng espesipiko, tama ba? Yan ang isa sa mga paraan ng panalangin ni Nehemias para sa isyong ito sa antas pambansang antas. Kaya kapag tayo ay nananalangin para sa pandemyang COVID-19 at kapag tayo ay nananalangin para sa ating mga kapatid, tayo po ay manalangin partikular para sa isa-isa at para sa ating mga problema. Upang tayo ay maging talaga, sa palagay ko ay taos-puso ang salita, maging taos-puso tayo sa ating Ama, Diyos. Sa ating panalangin, naway matanggap ng ang isang magandang aroma. Tama ba? At maaring sagutin ng Diyos ang ating panalangin. Amen. Tama. Kaya pagkatapos manalangin si Nehemias, sumagot ang Diyos. At kung paano tumugon ng Diyos ay nagbibigay din sa atin ng malaking pampalakas loob. Kaya tingnan natin kung paano sinagot ng Diyos ang panalangin ni Nehemias. Ang pangatlo ay ang masagot sa panalangin. Una, tinanong muna ng hari si Nehemias. Kaya tinawag ng Diyos ang hari upang tanungin muna si Nehemias. Ibig kong sabihin, kailangan nating pag-isipan ito, hindi ba? Sa panahon ngayon, madali at casual lang natin maitatanong sa ating amo ang, "Kumusta ka, boss?" Di ba? At Mr. Pero hindi naman masyadong basta-basta para sa panggulo ng bansa, di ba? Kaya sa panahong ito, kung si Nehemias ay unang hihiling o hihingi sa hari at kung ang hari ay nagalit, kung ang hari ay hindi nasisiyahan tungkol dito, kung gayon si Nehemias ay maaaring pugutan agad ng ulo. Hindi madaling magsimula ng usapan sa hari. Hindi ito katulad ng kultura ngayon. Kaya kung si Nehemias ang magbubukas ng usapan o unang hihingi ng kahilingan, maaari itong ituring na isang plano para sa pagtakas. Bakit?
Dahil sa kalaunan, kung magbabasa tayo ng isang banal na kasulatan, ang hiniling ni Nehemias ay hayaan ninyo akong pumunta sa Jerusalem at tumulong sa pagtatayong ito ng mundo. Ibig sabihin, matagal siyang mawawala, di ba? Kaya kung si Nehemias ang nagpasimula ng usapang ito at humiling sa Diyos, pati na rin sa hari na si Haring Artaherjes, sana'y sumainyo ang kapayapaan. May isang bagay akong gustong hilingin sa'yo. At maaari ba akong makabalik sa Jerusalem ng ilang sandali? Makikita na may pinaplano siya, alam mo na, yung pagtakas, o may pinaplano siya na tinitipon niya ang kapangyarihan ng kanyang bansa at nagkudeta laban sa atin. Tama ba? Gumawa ng pagdepende. Maraming paraan, maraming pagkakataon na maaring hindi maintindihan ang intensyon niya, di ba? At maaari itong humantong sa napakadali lang pugutan ng ulo. Gayunpaman, nang patuloy na nananalangin si Nehemias sa Diyos, pinag-aralan niya ang mabilis na panalangin at patuloy siyang nananalangin at hindi pa niya binubuka ang kanyang bibig sa hari. Wala siyang sinabi sa hari, ngunit patuloy siyang nanalangin. Ang nangyari ay kinilos ng Diyos ang puso ni Haring Artaherjes at pinauna niya itong tanungin si Nehemias. Kaya unang lumapit si Haring Artaherjes kay Nehemias at sinabi, "Nakita kong hindi magandang iyong mukha. Masyado kang maitim. Anong nangyari? Sigurado akong may kung anong ikinalulungkot ka sa puso mo. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang iyong ikinalulungkot?" Kaya si Haring Artaxerxes ang unang nagsimula ng usapan at nagtanong, "Ano ang nangyayari? Ipaalam mo sa akin." Kaya ngayon, hindi na si Nehemias ang humihiling o nagdedemand ng isang bagay. Ngayon, si Nehemias ay tumutugon at sumasagot lamang sa tanong ng hari. Kaya ipinaliwanag niya na ang aking bayan, ang Jerusalem, ang lungsod, ang mundo ay hindi pa naitatayo muli at ang mga pintuang bayan ay sinunog at ang aking puso ay labis na nadudurog at ito'y lubang nakakalungkot. Kaya naman kamangha-mangha yun, di ba? Na binago ng Diyos ang puso ng hari at pinatawag niya si Nehemias para masimulan ang buong pag-uusap. Pwede namang maging madali at maayos, di ba? Ganon gumagana ang Diyos. Nehemias 2, talatang 2 hanggang 4. Nasa screen na. Hindi ko babasahin. Lalaktawan ko na lang ito dahil naipaliwanag ko na ang lahat ng nasa banal na kasulatan, di ba? Kaya ang Diyos ay gumagawa sa ganitong paraan. Kung patuloy tayong mananalangin sa Diyos, tama ba? Kailangan baguhin ang puso ng isang tao. Kailangan baguhin ang puso ng hari, si Altajoksi. Paano natin babaguhin ang puso niya? Hindi namin kaya. Kahit gaano pa kaganda ang plano natin, kahit gaano pa kaganda ang dahilan natin, hindi natin mababago ang puso ng mga tao. Pero kaya naman ng Diyos, di ba? Kaya ng Diyos. Kaya kung maranasan mo ang sitwasyon na, alam mo na, wala kang magagawa, di ba? Pero tandaan mo, magbubukas ang Diyos ng daan para sa iyo. Kaya pa nang baguhin ng Diyos ang puso ng isang tao, di ba? Sino ang galit sa iyo o sino ang laban sa iyo, di ba? At gawin mo siya, gawin mo siyang iyong katulong at iyong saklolo. Hindi ngayon, pero sa susunod ay pag-aaralan natin ang tungkol dito. Ngunit si Haring Artajerjes ay tutol talaga sa ideya ng muling pagtatayo ng mundo ng lungsod. Sa katunayan ay nag-uutos siya, ipinahayag niya na ayaw niyang muling itayo ang mundo ng lungsod. Pero ngayon, binabago na niya ang bahay niya. Yung sinabi niya kanina, hirap siguro para sa isang hari na baguhin ang sinabi niya kanina. Muli, kulang na ang oras pero mahirap dahil ang hari ay itinuring na Diyos. Kung paanong hindi nagsisinungaling ang Diyos at hindi niya mababago ang lahat, hindi rin mababago ng hari ang kanyang mundo. Pero binago niya ito at tinulungan niya si Nehemias sa pagkakataong ito. Kaya imposible, pero ginawa itong posible ng Diyos. Dalangin ko na ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo ngayong gabi. Kahit imposible, maaaring gawin ito ng Diyos na posible para sa iyo. Namin. Pangalawa, anong nangyari? Ikinatuwa ng hari na sumang-ayon.
Ikinatuwa ng hari na sumanayon. Nehemias 2, talata 5 to 6. Nehemias 2, talata 5 to 6. Babasahin ko ito para sa iyo. At sinabi ko sa hari, kung ikalulugod ng hari at kung ang iyong lingkod ay nakasumpong ng biyaya sa harap mo, sugin mo ako sa Juda sa bayan ng libingan ng aking ama upang aking muling itayo. Pagkatapos ay sinabi sa akin ng hari, habang ang reyna ay nakaupo sa tabi niya, gaano katagal ang iyong paglalakbay? At kailan ka babalit? Kaya tinalugdan niya ang hari na suguin ako at binigyan ko siya ng tiyak na panahon, di ba? Dito, kailangan nating pag-isipan muli ang papel ni Nehemias. Ano ang hanap buhay na? Ano ang papel ni Nehemias? Si Nehemias ay isang katiwala ng kopa, tama ba? Tagapagtinda ng kopa. Hindi na waiter ang cupbearer sa panahon ngayon, di ba? Sinong nakatayo sa tabi ng hari? At kapag natuyo na ang alak o kapag natuyo ng tubig, alam mo na, pinupuno lang nito ang tubig. Hindi yan ang katiwala ng kopa. Ang katiwala ng kopa ay, sa panahon ngayon, itong tagatikim ng pagkain. Tama? Pangtikim ng pagkain. Para suriin ang anyo? Para malaman kung may nalaso na pagkain o wala. Tama? Kaya ito ang unang kumukuha ng lahat ng pagkain ng hari, lahat ng inumin, lahat ng alak, lahat ng kainan. Tama ba? Kumain muna siya para tingnan kung nalaso nito o hindi. Kaya ipagkakatiwala mo ba ang papel na ito kahit kanino? Alam mo, kahit sino lang. Hindi mo kaya, di ba? Ito siguro yung pinakakatiwalaan mo, di ba? Dapat itong mapagkakatiwalaan. Tao, kung gayon ay susubukan mo ito. Paano kung ipagkakanulo ka niya at sabihin hindi iyong lason, kundi ito ay nakakalason, di ba? Kaya ang ganitong uri ng trabaho ay maaari lamang ibigay sa isang taong lubos na pinagkakatiwalaan. Napaka mapagkakatiwala ang tao niyan, di ba? At sa makatuwid, hindi madaling makahanap ng kapalit, hindi ba? Hindi dahil ayaw bigyan ng hari ng pahinga si Nehemias. Tama? Alam mo, magbakasyon ka lang ng 6 buwan o 1 taon. Bueno, para sa isang hari, wala naman sigurong kwenta yun, di ba? Ngunit hindi naging madali ang pagtanggal sa kanya sa tungkulin ng pagiging katiwala ng kopa dahil tiyak na may isa pa na mapagkakatiwalaan ng hari, katulad nitong dating katiwala ng Saro. Tama ba? Naintindihan mo ba ang sinusubukan kong sabihin? Kaya dahil sa papel at trabahong ito, di ba? Mahirap mahanap ang kapalit ni Nehemias habang wala siya. Gayunpaman, muli, nang baguhin ng Diyos ang puso ng hari, nalugod ang hari na sumang-ayon sa paglaya ni Nehemias mula sa tungkulin bilang tagadala ng Saro. Alam niya ang lahat ng paghihirap, lahat ng sakit ng ulo na darating pagkamatay ni Nehemias, ngunit masaya pa rin siya. Masaya pa rin siyang pumayag at sabihing, sige lang. Kaya ang Diyos, kapag tayo ay nananalangin, nang siya ay nanalangin sa Diyos, binago ng Diyos ang puso ni Haring Artajerjes. Kaya naman, kapag tayo ay nananalangin sa Diyos, babaguhin ang Diyos ang lahat para sa atin. Amen? Amen. Pangatlo, ano nangyari? Nagbigay ang hari ng mga sundalo at mga materyales. Nagbigay ang hari ng mga sundalo at mga materyales. Kaya sa Nehemias 2, versikulo 8 hanggang 9 sinasabi, at isang liham kay Asap na tagapag-ingat ng kagubatan ng hari upang bigyan niya ako ng kahoy at gumawa ng mga biga para sa mga pintuan ng kuta na nasa tabi ng templo, para sa digmaan ng lungsod at para sa bahay na aking paroroon. At ipinagkaloob sa akin ng hari ang mga iyon dahil ang mabuting kamay ng aking Diyos ay sumasa akin. Pagkatapos ay pumunta ako sa mga gobernador ng probinsya. Sa kabila ng ilog, nalaman natin ang tungkol sa kabila ng ilog, tama ba? Ibinigay sa kanila ang masulat ng hari. Ngayon, ang hari ay nagsugo kasama ko ng mga opisyal ng hukbo, hindi ba? Kaya ang nangyari ay sinabi ng hari, sige, maaari ka na magbakasyon. Pwede ka namang sumama sa biyaheng ito, di ba? Pero pakisuyo, kunin mo ang kabayong ito at ang hukbo, ha? Kaya mga sundalo, ang mga tagapagtanggol, tama ba? Ang mga tao, ang mga sundalo, ang hukbo ay kasama ni Nehemias at pati na rin ang mga materyales, tama ba? Pati na rin ang mga materyales. Gaano katagal na antala ang pagtatayo ng mundo?
Natutunan natin sa simula, sabi ko, mga 72 taon yan, di ba? Pagkatapos ng pagtatayo ng templo, mga 72 taon na ang nakalipas na hindi pa naitatayo ang mundo, hindi ba? Kaya nang dumating si Nehemias, dala ang lahat ng mga materyales na ito, at lahat nito, alam mo na, ay dumating sa Juda. Gaano katagal sa palagay mo ang itatayo ng mundo? Isang bagay na hindi nagawa sa loob ng 72 taon, nagawa ito sa loob ng 52 araw. 52 araw lamang ang kinailangan upang makumpleto ang pagtatayo ng mundo. Right? Right. Kaya nang baguhin ng Diyos ang puso ng tao, ang puso ng hari, lahat ay naging maayos, lahat ay umuusad, at nalutas ang lahat, at naibigay ang sagot. Kaya ngayon, ang konklusyon ko ay, mga kapatid, kapag tayo ay nananalangin, bibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay. Kapag tayo ay nananalangin, bibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay. Nasa Nehemias 2, versikulo 20 yan. Sinasabi sa Nehemias 2, versikulo 20, "Kaya't ako'y suwagot sa kanila at nagsabi sa kanila, ang Diyos ng langit ang siyang magbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya nga, kami na kanyang mga lingkod ay babangon at magtatayo." Pero wala kang posisyon, di ba? O isang alaala sa Jerusalem. Nang manalangin siya sa Diyos, pinagkalooban siya ng Diyos ng tagumpay. Kapag tayo ay nananalangin sa Diyos, bibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay. Kung ito ba ay isang tagumpay dahil sa naihatid na ito mula noong panahon ng COVID-19, o yan ang tagumpay ng pagiging nakabangon mula sa panahon ng kahirapan sa ekonomiya, o yun ang tagumpay ng pagtatas, o itinataguyod mo ang iyong negosyo mula sa mahirap na panahong ito, tama ba? O ang pamilya mo, o kung ano pa man iyon, di ba? O ang edukasyon ng iyong mga anak, kahit ano pa yon, o ang kalusugan ng iyong pisikal na katawan, di ba? Kapag tayo ay nananalangin, tutulungan tayo ng Diyos. At ayon sa banal na kasulatan ngayon, bibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay. Amen. Ikaw at ako ang mga taong matagumpay. Kapag tayo ay nananalangin, tayo ay magtatagumpay sa tulong ng ating Amang Diyos. Amen. Kaya tandaan po ninyo, tinutulungan tayo ng Diyos at bibigyan niya tayo ng tagumpay. Kaya tandaan natin na ito ang oras na dapat tayong manalangin sa Diyos. Dapat tayong magsisi sa harap niya, tama ba? Sa ngalan ng lahat. Kaya dapat lang natin, alam mo, hilingin sa Diyos Ama na kaawaan mo kami. At dinirinig niya tayo at pagagalingin niya tayo, pagagalingin ang ating lupain. Amen.